Kapag hindi po tayo kumain, lalo na ng mga masusustansyang mga pagkain, manghihina po tayo at maaari tayong magkasakit. Alam niyo po, ang mga doktor ay nagsasabing ingatan natin ang ating pong sarili, no, upang tayo po ay hindi mawalan ng lakas. Subalit, meron pong ibang klase na mababasa po natin sa banal na kasulatan na ito po ay lakas. Ngunit hindi nanggagaling sa mga kinakain natin, kundi lakas galing lamang sa ating Panginoon. Ang sabi po dito sa awit, mga awit o Psalm 37:26, ang aking laman at ang aking puso ay nabigo, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at aking bahagi magpakailanman. Napakaganda po ng binabanggit po dito mga kaibigan, no? Pangako na ating Panginoong Diyos ang lakas, no? Katatagan, kapayapaan at sa mga humahanap sa Kanya, ito po ay matatagpuan personally, no? Wala pong limitation, no? Hindi po emosyonal o mga pagsubok o mga spiritual na pagod, kundi ito po ay mabibigay na kalakasan sa buong katawan po natin, buong aspeto ng ating pong mga pangangatawan. Ang sinasabi po dito sa Psalm 73, ito po ay nagsisimula sa pakikibaka ng salmista ni David na unawain kung bakit tila ba masasama ang mga yumayaman habang ang mga matuwid ay naghihirap, no? Sa gitna po ng pagkabigo, nagkaroon po si Asaph ng isang sandali ng kaliwanagan. Sabi po niya doon, ang aking laman at ang aking puso ay nabigo, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at aking bahagi magpakailanman. Ito po ay hindi po lamang isang pahayag. Ito po ay isang deklarasyon ng pagtitiwala sa sapat na biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ni Ellen White sa Steps to Christ, page 70, no? Ang pinakadakilang patotoo ng tunay na pananampalataya ay ang kalmadong pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Napakaganda po ng binabanggit po dito. Kung tayo lamang ang magtitiwala sa ating Panginoon, talaga pong mararanasan natin ang lubos na kapayapaan. Kaya tayo ay tinatawagan na magtiwala. Tayo ay tinatawagan na manampalataya. At tayo ay tinatawagan na magdesisyon na sumunod sa ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin yung ating pong text, no, sa English. No? Ito po ang sinasabi dito. Psalm 73:26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ulitin po natin ang binabanggit po dito. Psalm 73:26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ang teksto po na ito at meron po tayong 8 puntos, no? Medyo madami-dami yung puntos po natin dito at gagamitin po natin yung acronym na STRENGTH, no? STRENGTH. Yan, strength. Alam niyo po, ang ating Panginoon nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kapag tayo ay titiwala sa Kanya, ay mararanasan po natin yung mga kalakasan po na ito. So, tingnan po muna natin yung letter S, no? Struggling with human limitations. Totoo po, no, tayo po ay nagpapagal, no, dahil tayo po ay tao at meron pong hangganan yung ating pong kayang gawin, no. So, ito po ay isa sa mga declaration na talagang may limitations po tayo. Pero dun sa letter T, no, trusting in God's ever-present strength. Tayo naman pala ay maaari tayong magtiwala bagaman may limitations po tayo, ay maaari tayong magtiwala sa ating Panginoon at siya po ang nagpapalakas sa atin. Okay? So yan po yung letter T. Letter S,
Letter R, sabi po dito, refuge in God's faithfulness. O maari po tayong kumanlong, no, sa katapatan ng ating Panginoon dahil siya yung nangako talaga pong gagawin niya yung kanya pong sinabi. O letter E, empowered through God's presence. Binibigyan tayo ng kalakasan sa magitan po ng presensya ng ating Panginoon. So kung tayo ay nasa ating Panginoon, kung hindi tayo tumatalikod, hindi tayo bumibitiw sa ating Panginoon, tayo po ay binibigyan po ng kalakasan, no? And letter N, never forsaken in our weakness, no? Kahit daw po tayo ay nanghihina, hindi po tayo inaabandona. Ibig sabihin po, maaari tayong umasa sa ating Panginoon. Alam niyo, sa mga bata, ano po sila no? Napapagod din yan sila. O, halimbawa, kayo po ay namasyal no? sa park. O, yung ibang mga bata, talaga pang kung lakad po ng lakad, talagang mapapagod yan. Maliban na lang kung talagang sila po ay ano yung oras nila. Talagang meron silang nakikita, natutuwa po sila. No? Maaaring hindi na yan magpahawak sa inyo. Pero kapag sila po ay napagod, ano nangyayari? Nagpapabuhat po yan. Kaya tayo rin naman, kahit tayo mahina, hindi tayo iniiwanan na ating Panginoon. Okay? Letter G, grace sufficient for every need. Ang biyaya na ating Panginoon ay sapat para sa bawat isa sa atin. Maaari tayong magtiwala sa Kanya. And letter T, tested strength, lips to hope. No? Ang kalakasan po na binibigay sa atin ng ating Panginoon ay nagdudulot sa atin na tayo po ay umasa at magkaroon ng pag-asa. Panghuli na puntos ay hope restored by God's unfailing love. No? Ang pag-asa ay binabalik sa atin. No? Dahil sa walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay? So isa-isahin po natin yung ating po acronym na STRENGTH. No? Unang puntos, letter S, struggling with human limitations. Alam niyo po, sabi po dun sa text, my flesh and my heart faileth. No? O yung ating pong katawan, pati na rin yung ating pong puso. Ito po ay nabibigo. No? Inaamin po ni Haring David itong sinulat niya po dito na meron tayong kahinaan, meron tayong limitasyon, yung lakas po natin nawawala, yung emosyon po natin ay talagang parang hindi natin makontrol at kailangan lang natin magtiis. No? May mga panahon na pakiramdam po natin na tayo po ay parang nauubos no? Sa physical natin, sa mental natin at saka sa spiritual. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoong Diyos na tanggapin po natin no, sa ating sarili na meron po talaga tayong limitasyon upang maipakita ng ating Panginoon na maaari tayong sumama sa Kanya at maging buo ang ating pong kakayahan. No? Sabi po sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. No? Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, sapat na po ito. Sapagkat yung lakas po niya, no, ito po ay nakikita no, sa ating pong kahinaan. No? Yan po ang napaka-importante. Na kahit tayo mahina, meron naman tayong kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Isaiah 40:30 and 31, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. No? Alam niyo po ngayon, no, akala natin malalakas ang mga kabataan. No? Hindi sila nang lulupaypay kahit puyat po sila. No? Pero ang sabi po dito, yung mga binata, talaga babagsak po sila. Pero yung mga tao na naghihintay sa ating Panginoon at umaasa sa ating Panginoon ay magpapanibago ang kanila pong mga kalakasan. Kaya nga, ang pinakamalakas sa atin ay maaaring maging pinakamahina. Yung pinakamahina, maaaring maging pinakamalakas. Tanggapin po natin na meron po tayong limitasyon. No? Hindi po ito kahinaan. Ito po yung pagkakataon upang ipakita ng ating Panginoong Diyos ang lakas niya no, sa atin, sa kalooban po natin. Hindi sa sarili nating lakas, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Okay? So yan po, yung pangalawang puntos, letter T, trusting in God's
ever-present strength, no? Ang sabi po dun sa text, "But God is the strength of my heart." No? Ngunit ang ating Panginoong Diyos ang lakas ng aking puso. Alam niyo po, ang sabi po ni David, no? Siya po ang psalmist na nagsulat, no? Lumilipat po mula sa personal na kahinaan, no? Ang kanyang pakiramdam patungo sa kumpiyansa sa kapangyarihan natin Panginoong Diyos. Hindi po tayo binibigyan ng ating Panginoong Diyos ng lakas. Siya mismo ang ating pong lakas. Kapag tayo po ay nagtitiwala, no, ang lakas po ng ating Panginoong Diyos nagiging ating pinagmumulan. Kaya nga, kailangan tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 18:1, "I will love thee, O Lord, my strength." No? Iibigin kita, O Panginoon, ang aking kalakasan. Ganun din po sa Philippians, almost the same. No? Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthens me." No? Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan po ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya nga po kapag tayo po ay kumapit sa ating Panginoong Diyos, ang kanyang lakas po ay nagiging ating lakas. Okay? Lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos para yung lakas, no, ay maramdaman po natin. Yung pagod, hindi po natin maalintana yung pagod. No? Yung kanyang lakas po kasi wala pong hanggan ito. Hindi po ito nauubos. Okay? So yung pangatlong puntos, no? R, refuge in God's faithfulness. No? May kanlungan, no, sa katapatan natin sa ating Panginoong Diyos. And sabi po dun sa text, "And my portion forever," ang aking bahagi magpakailanman. Alam niyo po, hindi po lamang tagapagbigay ng lakas ang ating Panginoong Diyos. Siya rin po ang bahagi, no, ang ating lahat. Kaya nga, hindi po natin pwedeng magawa ang mga bagay-bagay ng sarili lang po natin. Ang ating Panginoon ang siyang nagpapalakas sa atin. Sa mga panahon ng emosyon o pisikal na pagod, pinapangako ng ating Panginoong Diyos na siya po ang ating kanlungan. No? At siya po yung supply po natin, yung pinanggagalingan ng lahat ng ating pumapangailangan. Yung ating pong pag-aari sa Diyos ay hindi po matitinag. No? Ito po ay magpakailanman. Sabi po sa Lamentations 3:24, "The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him." No? Ang ating Panginoon bahagi, no, ang ating pong buhay at bahagi ng kaluluwa. Kaya tayo po, no, ay hindi manghihina kung tayo ay nasa ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 142:5, "I cried unto the Lord, to thee I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living." No, ako po ay sumigaw, ang sabi po ni David. At sinabi ko, "Ikaw ang aking kanlungan at bahagi sa lupang may buhay." Kaya nga po, no, wag na nating isipin na kaya natin, kundi lubos tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil magagawa po natin ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Alam niyo po, yung presensya ng ating Panginoong Diyos, no, natatagpuan po ito, no, sa magitan po ng ating pong pagtatapat sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng aliw, nagkakaroon tayo ng lakas, at nagkakaroon tayo ng pag-asa. Gawin po natin na bahagi ng buhay natin ating Panginoong Diyos. Dahil yung lakas po niya, ito ang dahilan kung bakit meron tayong supply ng strength, no, ng kalakasan. Hindi po ito pansamantalang solusyon. Ito po ay panghabang buhay na kalakasan. Okay? Ang sunod po yung point 4, empowered through God's presence. No? Pinapalakas po tayo ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po dun sa text, "The strength of my heart." No? Siya po ang lakas ng ating pong puso. Lakas, no? Ay ito po ay nagmumula hindi lang po pisikal, no? Magmumula ito sa ating Panginoong Diyos, kundi ito rin po ay spiritual, no? Emosyonal. Dahil ito po ay pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, pinapalakas po tayo ng Diyos mula po sa loob, no,
sa pamamagitan po ng kanyang espiritu. Hindi po ito nagbibigay sa atin ng kakayahan, no, para hanapin yung mga iniisip nating hahanapin ng sarili, kundi ito po ay nagbibigay ng kakayahan para tayo po ay magtiwala sa biyaya ng ating Panginoon na binibigay po sa atin pangwalang hanggan, no? Madalas po ang spiritual na lakas po natin ay dumadating kapag tayo po ay lumalapit, no, sa presensya ng ating Panginoong Diyos. May mga pagkakataon lamang na parang kung kailan tayo mahina or talagang walang-wala na, saka tayo lumalapit sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, kung gusto natin maging constant yung lakas po natin, lagi tayong lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang kalakasan na yon, taglay-taglay natin, mula sa kalooban, sa puso po natin, ay manggagaling lang sa banal na spirito at kalakasan ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 41:10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God." Ang ganda po, no? Huwag po tayong matakot sapagkat kasama tayo nating Panginoon. Huwag po tayong mangamba, no? Sapagkat ang ating Panginoon ay nasa sa atin. Ang sabi pa sa Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, no? O papagaloob po sa atin ang kaluwalhatian, ang yaman, no? At papalakasin po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa loob po natin kung atin aanyayahan palagi ang ating Panginoon. Alam niyo po, sabi ni Ellen White sa Ministry of Healing, our strength comes from God's constant presence and His sustaining grace, no? Ang sabi po doon, ang lakas ay nagmumula, no, sa patuloy na presensya ng ating Panginoong Diyos at kanyang kapanatagan, no, sa bawat isa sa pamamagitan po ng biyaya, no? Kaya nga maghanap po tayo, no, lagi nating hanapin yung presensya ng ating Panginoon sa araw-araw. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tayo po ay pinapalakas sa bawat hamon ng ating pong buhay. Okay? At ang sunod po doon sa ating pong acronym na strength, letter N, no? Never forsaken in our weakness. Sabi po doon sa text, God is the strength of my heart, no? Ang Diyos ang lakas ng ating pong puso. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos, no? Kapag tayo po ay mahina, siya po ay malapit, no? Lalong malapit pa sa atin. Ang ating pong kahinaan ay pagkakataon upang ipakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Yung biyaya ng ating Panginoong Diyos ay higit pa ito ay pangwalang hanggang kalakasan, no, na binibigay po sa bawat isa. Sa 2 Corinthians 12:10, "For when I am weak, then I am strong." No? Parang ironic, no? Weak ako pero strong ako. No? Paano kaya yun? Maaring maranasan po natin na we are weak. Aminin natin na tayo ay mahina. Pero naging malakas tayo sapagkat ang ating Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Hindi po ito parang totem na bigla na lang hawakan natin tapos bigla tayong lalakas. No, hindi po. Ito po ay kailangan constant. Araw-araw na lalapit tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 34:18, no, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart." Ang ating Panginoon ay laging malapit, no, lalong-lalo na doon sa mga tao na nakakaranas po sila ng bigat, no, at yung puso nila na masakit, no? Ang ating Panginoon ay nakikita po yan at ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay palakasin. Ang biyaya po ng Diyos, no, sapat po ito para patuloy, no, tayo po ay lumaban sa mga pagsubok na dumadating sa atin, kung ano man ang mga pagsubok na ito. Kapag ang kahinaan ay tila po napakabigat, no, tandaan po natin malapit ang ating Panginoong Diyos. Yung kanyang lakas, no, ay higit pa at sapat na tayo po ay sasamahan at tutugunan ng ating pong mga pangangailangan. Okay? Kaya nga napaka-importante po sa buhay po natin na tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos.
no? Siya po ang nagpapalakas sa bawat isa. Siya po ang nagbibigay, no? Nagbibigay strength sa atin. At tayo po ay makakaranas ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sa buhay po natin, mga kaibigan, tayo ay talagang makakaranas ng problema. Dito po sa awit, no? Ah, 73:26. Ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi po magmamaliw, no? Yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung biyaya ng ating Panginoon. Okay? At kung titingnan po natin, sa letter T, tested strength leads to hope, no? Ang ating Panginoon, talagang alam na alam po natin dahil sa kung lilingon tayo sa nangyayari sa nakaraan, talaga pong makikita po natin ang kapangyarihan natin Panginoon. Alam nyo, ang sabi ni Ellen White doon sa librong Education, wag daw po tayo, there's no need to be afraid for the future, no? Unless we forget how God has led us in the past. Huwag daw po tayong matakot doon sa ating pong hinaharap, maliban na lamang kung ating pong makakalimutan kung paano tayo inakay ng ating Panginoon doon sa ating pong nakaraan. Sa araw-araw po ba, tayo po ba ay nagre-review, no? Atin po bang binabalik tanaw yung mga nagawa sa atin ng ating Panginoon? Alam niyo po, kapag lagi po nating tinitingnan yung nangyari sa atin, no, sa nakaraan, kung paano tayo inakay ng ating Panginoon, hindi po tayo matatakot, no, doon sa hinaharap po natin. Dahil tayo, ang ating Panginoon, ay patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi po doon sa H naman, hope restored by God's unfailing love. No? May pag-asa po. No? Pag-asa ang binabalik sa atin ng ating Panginoon ng walang hanggang pag-ibig. No? Maalala po natin doon sa sinabi sa John 14:1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Napakaganda pong pangako ng ating Panginoon. Yung pag-asa na siya po ay babalik muli. Yung pag-asa na sa kanyang pagbabalik, tayo po ay dadalhin doon sa langit na bayan at doon ay maninirahan tayo magpasawalang hanggan kasama ang Diyos Ama, kasama ang Diyos Anak at kasama ang Diyos Espiritu. Napakaganda po mga kapatid na tayo, no, ay kasama ng ating Panginoon sa darating na panahon, lalong-lalo na, no, sa kanyang pagbabalik. Kaya ulitin po natin, no, yung ating pong acronym, strength, no? Una, letter S, struggling with human limitations. Maaari tayo na nagpapagal sa mga kahinaan po natin. Pero letter T, no? Trusting in God's ever-present strength. Kaya kailangan po na magtiwala naman tayo sa napakalakas, no, na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, no? Letter R, refuge in God's faithfulness. Kaya nga po, kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, nandyan, siya ang kanlungan natin. Kaya tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Dahil, letter E, empowered through God's presence. Sa pamamagitan po ng presensya ng ating Panginoon, tayo po ay nagiging malakas and never forsaken in our weakness. Kahit pa tayo ay mahina, iniisip natin yung iba, no, ay mahina ako, hindi na ako sasamahan. Minsan po, no, kapag tayo merong mga problema, meron tayong mga bagay-bagay na parang iniisip natin na wala na tayong kwenta sa buhay, wag po nating kalimutan ng ating Panginoon ay nandyan kasama po natin. Letter G, grace sufficient for every need. No? Yung biyaya ng ating Panginoon, sapat na sa lahat ng ating pong pangangailangan. Letter T, tested strength
leads to hope. No, yung sinubok na lakas nagdudulot po ng pag-asa. At letter H, hope restored by God's unfailing love. No, yung pag-asa na ibabalik ng ating Panginoon ang walang hanggang, no, pag-ibig ay mararanasan po natin lalong-lalo na sa kanyang pagbabalik. Okay? Alam niyo po, dito po sa teksto na ating pong pinagtuunan ng pansin, no, napakaganda na tayo, no, ay kasama ng ating Panginoon palagi. Lagi tayong kumonekta sa ating Panginoon. Dahil sa ating pagkonekta sa Kanya, we become strong. No? Nagiging malakas po tayo. At kung tayo man ay nakakaranas ng kahinaan, sapat na ang ating Panginoon, sapat ang lakas niya para sa atin. At tayo po, maaaring napapagod tayo, pero malapit ang presensya ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya ngayon. Ang Kanyang lakas ay magdadala po sa atin. Tayo po, no, ay lumapit at magkalapit-lapit sa ating Panginoon. Dahil mangyayari ang lahat ng mabubuti, biyaya ng ating Panginoon, lakas ng ating Panginoon kapag tayo ay nasa Kanyang palagi. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral muli. Ayon pong muling tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan nawa po kami na maglubos na magtiwala at manalig lamang sa inyo sapagkat sa inyo galing ang aming pong lakas. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.